New Year, grade 6. So, kumusta naman yung New Year nyo? Alam ko, pagod pa kayo until now. Kaya nga, I've decided na magkaroon tayo ng video lesson para ah, tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. So, today, we are going to talk about, ayan, so sa science muna tayo, no? How gravity affects the movement of different objects. So, let's look at this. Why do you think some objects fall faster than others? Sa tingin ninyo kung bakit uh, may mga object na mas mabilis bumagsak, no? At uh, may mga objects naman tayo na kung saan mabagal lang yung kanilang pagbagsak. Like for example, we have here isang malaking bato, no? Tingnan niyo yung unang example natin, isang tao na tinutulak ang napakalaking bato, no? So yan, kapag bumagsak ang malaking batong yan, talagang no, magkakaroon ng damage yung lupa. And then the next image natin, meron tayong elephant. So knowing elephant, napakalaki din yan at napakabigat. Kapag yan bumagsak, magkakaroon din ng impact, no, or damage sa kanyang babagsakan. And then we also have yung third image natin, which is, ano kaya yan sa tingin nyo? Okay, very good. That is a feather. Yan, no? Isang feather na kung saan kapag yan ibinagsak mo or inihagis mo, magkakaroon ba ng effect, impact, no? Or kapag hinagis mo yan, kapag bumagsak ba yan, may masasaktan or may masisira? Siyempre wala, no? Unlike the two examples natin, sigurado may masasaktan or may masisira kapag yan hinagis mo or nahulog yan. But our third image, nakikita nyo sa feather, no? Napakagaan lang yan and magsisway pa yan, no? Maglalaro pa yan sa hangin, no? Okay, so let's proceed. What is gravity? Ano ang gravity? No? So dito makita natin ang gravity ay isang likas na puwersa na may kakayahang mag-akit o humila ng mga bagay patungo sa isa't isa, no? Na-attract or ina-attract. Mamaya makikita natin. Isa itong pangunahing puwersa sa ating kapaligiran, sa ating universe, no, sa ating kalawakan, na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagpapabagsak ng mga bagay mula sa itaas hanggang sa pagkakaroon ng timbang sa ibabaw ng mundo. No? So sa pamamagitan ng gravity, nananatili tayong nakakapit sa lupa. Ibig sabihin, hinihila tayo ng gravity dito sa mundo. No? Kaya nga kung mapapansin natin, kapag ang tao or kung may mga napapanood kayo na mga tao na pumupunta sa buwan, ano ang nangyayari sa kanila? Sila ay lumulutang. Ibig sabihin, hindi ganun kalakas ang gravity or walang gravity ang buwan. No? So, yun nga, nananatili tayong nakakapit sa lupa at ang mga planeta ay patuloy na umiikot sa araw. Ibig sabihin, nagpapakita ng gravity. No? Meron din gravity ang araw. Ngunit, ano nga ba ang gravity? No? Paano ito gumagana? At bakit ito napakahalaga? No? So tatalakayin natin ang mga pangunahing konsepto at epekto ng gravity upang mas maintindihan natin ang mahalagang papel nito sa ating buhay or sa lugar na ating ginagalawan. Sabi dyan, gravity, so sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Gravity is a major player in the study of physical science. It is, of course, the force of gravity that causes object to fall. Excuse me. One object always exerts, tignan nyo naka-underline,
exerts a force of attraction on another object. No? Yung explanation natin kanina, no, noong what is gravity. So halimbawa, no, para mas maintindihan ninyo kung ano yung sinasabi ko. Halimbawa, 'di ba lahat may karamihan naman sa atin may nagkakaroon ng crush, no? O kaya nagkakaroon ka ng may nagugustuhan kang isang tao, no? May nagugustuhan kang lalaki, may nagugustuhan kang babae, no? So, yun, no, may crush ka. 'Di ba? Yung nararamdaman naa-attract ka. Yung gusto mo lumapit sa kanya, no? Hawakan yung mga kamay niya at titigan siya sa kanyang mata, no? That is what we call law of attraction, no? So, naa-attract ka, no? Gusto mo lumapit, mapalapit doon sa nagugustuhan mo. O kaya naman, may nakita kang nasa palengke ka or nasa market ka, may nakita kang isang bagay na napakaganda o yung paborito mong laruan o yung paborito mong bilhin, anong gagawin mo? Di ba lalapit ka doon sa object na yun? Na-attract ka nun. That is what we call the law of attraction. Ganon din sa ating gravity. May force na nag-a-attract sa dalawang object. No? This force of attraction is a pull. Kapag sinabing pull, hihilahin mo papalapit sa iyo. Like the pull of gravity. Gravitational attraction depends on the mass of the two objects and the distance they are apart. No? Ang person ng pang-aakit or that is what we call the gravitational attraction ay isang uri ng paghila or pull. Sabi ko nga kanina, katulad ng paghila ng gravity. Ang pwersang ito ay kumikilos upang hilahin ang mga bagay patungo sa isa't isa. Ang lakas ng pag-akit ng gravity ay nakadepende sa dalawang bagay. Una, ito ay tinatawag nating mass ng dalawang bagay. Kapag mas malaki ang mass o bigat ng mga bagay, mas malakas ang kanyang gravitational attraction. Halimbawa, ang mga planeta at bituin ay may malaking mass. Kaya't malakas ang kanilang pagkahila sa mga bagay na malapit sa kanila. No? May effect 'yon, yung mass ng dalawang bagay. Number 2, distansya ng dalawang bagay. Kung mas malayo ang dalawang bagay mula sa isa't isa, mas mahina ang puwersa ng gravity na umaabot sa kanila. Na? Samantalang kung mas malapit sila, mas malakas din ang paghila ng gravity sa kanila. Sa madaling salita, ang gravitational attraction ay isang puwersa na naghihila ng mga bagay na may mass patungo sa isa't isa. At ang lakas ng puwersang ito ay nakadepende sa laki ng mass at sa distansya ng mga bagay. Tignan natin ang halimbawa. Makikita natin sa larawan, ang araw, yung Earth naman o yung planeta natin, it is an example of kanyang revolution, no? Pag-ikot sa araw. Yung mga white lines naman, yan ay nagpapakita ng gravitational pull ng araw sa ating kalawakan. The sun's gravity pulls on the planets just as Earth's gravity pulls down anything that is not held up by some other force and keeps you and me, no? Tayo, ikaw at ako, on the ground. Kapag walang gravity, hindi naman tayo makakaupo or makakatayo or makakapaglakad ng maayos, no? Lulutang tayo, magfo-float tayo, no? Gravity can also cause an object that is thrown into the air to change its upward motion, slow down and fall back towards Earth surface, no? Kaya nga ang mass o bigat ng isang bagay ay tumutukoy sa dami ng material o bagay na nasa loob nito, no? At sa
kakayahan nitong kontrahin ang mga pagbabago sa paggalaw. Sa madaling salita, ito ay isang sukatan kung gaano kalaki o kabigat ang bagay na iyon. Samantalang ang bigat ng isang bagay ay isang sukatan ng pwersa na ibinibigay sa bagay na iyon ng gravity o ng pwersang dulot ng pagkahulog nito patungo sa ibabaw ng lupa. Ang bigat ay naiiba sa mass dahil ito ay nakadepende sa puwersa ng gravity. Ang gravity ay isang puwersa na humihila ng mga bagay pababa at sa ibabaw ng lupa. Ang lakas ng paghila nito ay higit kumulang 9.8 milliseconds squared. Ibig sabihin, bawat segundo, ang bilis ng isang bagay na nahuhulog ay nadadagdagan ng 9.8 metro kada segundo. Kung walang ibang pwersang kumikilos dito, tulad ng hangin, no? Sa madaling salita, ang mass ay tumutukoy sa dami ng isang bagay. Samantalang ang bigat ay ang puwersa na dulot ng gravity na kumikilos dito. Tignan natin yan. No, makikita natin sa larawan, no, yung tao, stickman na nakaapak at i-compare natin yung tao na nakaapak sa planet Mars. So kung mapapansin natin, yung mass nilang pareho ay 50 kilograms. Pero nagkaiba sila sa weight o kanilang timbang. Yung weight ng tao na nasa Earth ay 110 pounds. Yung weight naman na nasa Mars ay 42 pounds. Ang ibig sabihin yan? So ibig sabihin, mas malakas ang gravitational pull ng Earth compare sa Mars. Although gravity affects all things, the attraction between two objects depends on a few things. One, sabi ko nga kanina, mass, and the other is distance. May variation or may pagkakaiba, no? Sa mass at saka sa distance ng isang bagay. Bagamat ang gravity ay nakakaapekto sa lahat ng bagay, ang paghihila o gravitational attraction sa pagitan ng dalawang bagay ay nakadepende sa ilang mga bagay. So, dalawa sa mga pinakamahalagang factors na nakakaapekto rito ay ang mass. Yun nga sabi natin kanina. Yung bigat o laman ng isang bagay. Mas maraming laman, mas mabigat syempre. At distansya naman o layo nila mula sa isa't isa. So, tignan natin. Yung mass o bigat o laman ng isang bagay, kapag ang mass ng isang bagay ay mas malaki, mas malakas din ang gravitational force. Ibig sabihin, mas mabigat. Halimbawa, dahil lang ay may napakalaking mass, mas malakas ang paghila ng gravity nito. Kaya kapag ibinagsak ang mga bagay mula sa taas, mas mabilis silang nahuhulog patungo sa gitna ng mundo. Ito din ang dahilan kung bakit mas madali, no? Mas madali mong maitaas ang, like for example, ping pong ball kaysa sa bowling ball. Di ba yung ping pong ball parang hangin lang, napakagaan, sobrang gaan. Yung bowling ball, napakabigat, di ba? So ang bowling ball ay mas mabigat or mas malaki ang mass, kaya mas malakas yung gravitational pull na kailangan mong labanan upang itaas ito. Sa madaling salita, ang mas magaan na bagay ay may mas kaunting gravitational pull na kailangan mong pagtagumpayan, kaya mas madali itong itaas. So, yung isa naman, distansya or layo. Ang distansya naman ay may epekto rin sa lakas ng gravity. Kapag mas malayo ang dalawang bagay mula sa isa't isa, bumababa ang gravitational force o paghihila nila. Halimbawa, kung ang dalawang bagay ay malayo sa isa't isa, magiging mahina ang paghila ng gravity sa kanila kumpara sa kapag
magkalapit sila. Kaya kung ang mga bagay ay mas malapit, magiging mas malakas ang kanilang gravitational attraction. Sa madaling salita, mas malaking mass, na natin to, no? Mas malaking mass, mas malakas na gravity. Mas malayong distansya, mas mahina na gravity. Weight is a measure of the force of gravity pulling on an object. Some people think that the mass of an object and its weight are one and the same, probably because we weigh things to determine their mass. But weight and mass are not the same. No? So dito, yung bigat naman ng pag-uusapan ay isang sukat ng puwersa ng gravity na humihila sa isang bagay. No? Maraming tao ang inisip na ang mass ng isang bagay at ang bigat nito ay pareho lang. Marahil ginagamit natin ang mga pagtimbang, no, ng mga bagay upang malaman ang kanilang mass. Ngunit, sabi ko nga, or sabi dito sa ating pinag-aaralan, hindi pareho ang mass at ang bigat. So tignan natin, ano nga ba ang mass? Ito ay tumutukoy sa dami ng material o bagay na naroroon. Ang mass ay hindi nagbabago kahit saan ka pumunta. Kaya kahit nasa buwan ka man, yan nga no, nasa Mars, nasa kahit anong planeta ka man, o sa Earth, pareho ang mass ng isang bagay. Yung weight naman, o yung timbang ay tumutukoy ito sa puwersa, no? Force ng gravity na humihila sa isang bagay patungo sa lupa. Dahil ang gravity ay nag-iiba depende sa kung nasaan ka. No? Sa Earth, syempre, mas malakas ang gravity kumpara sa buwan or sa ibang planeta. Bigat ng isang bagay ay nag-iiba depende sa lokasyon. Kaya ang bigat at mass ay magkaibang konsepto. Mass ay ang dami ng material sa isang bagay at weight naman ay ang puwersa ng gravity na humihila sa bagay na iyon. Halimbawa, kung dalhin mo ang isang bagay mula sa Earth patungong buwan, magkaiba ang magiging bigat nito sa buwan dahil mas mahina ang gravity doon. Ngunit ang mass, bagay ay mananatiling pareho. No? Yan. So, let's proceed with our activities. Activity number 1, answers only. Gamitin po natin ang evaluation notebook natin. Pakilagyan ng Science 6, date to day. At huwag kakalimutan yung activity number 1. Pakisulat din po yun. Okay, sabi dyan, put a check on the blank if the statement is true. Maglagay daw ng check kapag totoo yung statement. And X naman, okay? Ay, excuse me. Inuubo si Sir. Okay, sabay-sabay tayo. Number 1. Earth's gravity always pulls us toward the center of the Earth. Number 2. All objects in the universe have gravity. Number 3. The larger the object's mass, the more gravity it will have. Number 4. Weight is the same as mass. Number 5, the greater the distance between two objects, the more gravitational attraction. Sorry, inuubo ako, no? Number 6, the concept of gravity was first theorized by Albert Einstein. Sige, pwede kayo mag-Google dyan. 7, any object that has mass exerts gravitational force. Number 8,
There is no gravity in outer space. Number 9, Earth is attracted to the sun by the force of gravity. Number 10, the gravitational pull of the sun keeps the planet in orbit around it. Okay. So, wag muna tayo mag-check ngayon. I-check natin yan kapag nagkita na tayo. Okay? Next. Activity number 2. Pakilagyan sa itaas, 1 to 5. Sabi dyan, choose the picture that shows more gravitational force. Piliin daw yung larawan na nagpapakita ng may or mass gravitational force. Write G. No, write G if it shows gravitational force. And letter N, igaano or not. Okay. Number 1, isang puno na may nahulog na prutas at saka isang puno naman na nahuhulog ang dahon. G or N. Number 2, isang tao na nagpa-parachute at isang eroplano. G or N. Number 3, isang bata na nagyoyoyo at isang lalaki naman na sinasalo ang bola ng baseball. Number 4, ang example natin kanina, isang feather, lapis at bato na bumabagsak sa lupa. G or N. At number 5, dalawang bato na bumabagsak sa lupa. G or N. Next, activity. Activity number 3. Sabi dyan, fill in the blanks, choose your answers from the box. So may makikita tayong choices na nasa loob ng blue box. Diyan kayo pipilit ng sagot. So gravity, lesser, higher, center, increases, less. Titin ko, gravity, lesser, higher, center, increases, less. Okay. Number 1, all objects fall toward the blank of the earth. Number 2, all objects are attracted to each other because of blank. 3, the farther you are from earth, the blank your weight. Kapag sinabing farther, malayo. Number 4, the gravity between two objects decreases as the distance between them blank. Number 5, the more distant the body from Earth, the blank gravitational force of attraction. Okay, so let's proceed with our next activity. Ayan, reflection. Imagine we live in a place without gravity. So sabi niya, imagine niyo daw, or let us think, na tayo ay nakatira sa lugar or sa mundo na walang gravity. What do you think will happen to us and to the objects around us?
Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin at sa mga bagay na nakapaligid sa atin? So, halimbawa, nasa bahay ka, walang gravity, no? Lumilipad yung mga upuan nyo, yung electric fan nyo, no? Sa kusina naman, lumulutang yung mga tenidor, yung mga kutsilyo, no? Yung mga stove nyo, yung tangki ng gas, no? So, your reflection in 300 words. Again, write your reflection in 300 words. Okay? So that's the end of our lesson sa Science 6. Pwede niyong ulit-ulitin ito para masiguro na tama ang inyong mga sagot. Okay? So goodbye for now. Salamat, grade 6, and God bless you all.